Huling bahagi ng tag-init 1,900 at 89 isang dating Royal Observer Corps member na nagtatrabaho sa gas rig sa North Sea, 100 kilometro mula Norfolk, England ay may napansing kakaiba. Napansin niya ang tatlong eroplanong nagpapakarga ng gasolina sa KC-135 tanker. Dalawa ay malinaw na mga F-111, ngunit ang pangatlo ay kakaiba. Hindi pa niya nakita. Matutulis ang mga gilid kahit sa military plane at halos perpektong tatsulok ang hugis. Pagkalipas ng ilang sandali, lumipad ang grupo hanggang mawala sa paningin, papunta sa baybayin ng UK. Noong Marso 1,900 at 90, naglabas ang Aviation Week and Space Technology ng nakakagulat na artikulo. Kasama sa budget ng Estados Unidos noong 1,900 at 85 ang $2.2 bilyong na pondo para sa paggawa ng isang black budget aircraft na tinawag na Aurora para sa fiscal year 1,987. Nakatala rito na hindi ito para sa RD purposes, ibig sabihin meron ng teknolohiya at disenyo para sa ganitong sasakyang panghimpapawid. Noong Pebrero 1,992 sa Beale Air Force Base, California, dalawang magkasunod na gabi, nakakita ang mga tagamasid ng kakaibang tanawin. Isang tatsulok na sasakyang panghimpapawid na may kakaibang ilaw, mas mabilis pa kaysa fighter jet, ang dumadaan sa kalangitan na kahawig ng stealth fighter F-117. Ang mga ilaw ay binubuo ng isang pulang ilaw malapit sa ilong ng eroplano, dalawang mapuputing ilaw na nasa magkabilang dulo ng pakpak, at isang ilaw sa buntot ng sasakyang panghimpapawid. Napansin ng mga saksi na halos doble ang layo ng pagitan ng mga ilaw sa pakpak at mga 50% mas malaki ang distansya ng ilaw mula ilong hanggang buntot kaysa sa F-117 na nagpapakita ng mas malaking sasakyang panghimpapawid kumpara sa kilalang stealth fighter noon. Ang mga obserbasyong ito at iba pang ulat sa loob ng halos isang dekada ay ilan sa kakaunting palatandaan ng pag-iral ng isang lihim na spy plane na may kodigong pangalang Aurora. Sa mga dekada mula ng unang makita ito, marami ang nagpalagay tungkol sa kakayahan ng eroplano, layunin nito at kung talagang umiiral ba ito. Kahit na patuloy na sinasabi ng mga opisyal na ang mga usap-usapan tungkol dito ay pawang tsismis at alamat lamang. Ngayon, ikukwento namin ang tungkol sa Aurora, ang lihim na spy plane na opisyal daw ay hindi umiiral. Ngayon, ang Aurora, kung talagang umiiral ito, ay isang reconnaissance aircraft na malamang ay ginawa nung kalagitnaan ng dekada 80 at naging aktibo ng humigit kumulang isang dekada pagkatapos noon. Ang eroplano ay may matalim na tatsulok na disenyo at pinaniniwalang ginagamit sa paniniktik. Maaaring kamukha ito ng XP-70 Valkyrie. Ang Valkyrie ay umabot ng Mach 3 o higit 2,000 milya kada oras. Dinisenyo ito noong 1,000 naraang 50 sibilang supersonic strategic bomber para sa tila hindi may iwasang tunggalian laban sa Soviet Union noong Cold War. Sa Mach 3, halos hindi ito mahadlangan ng interceptor aircraft na noon ay tanging maasahang panlaban sa mga bomber. Dahil 30 taon na develop at na-deploy ang Aurora, matapos ito, makatuwirang isipin na nalampasan nito ang kakayahan ng Valkyrie. Gayunpaman, kakaunti lang ang tiyak na detalye tungkol sa kung ano talaga ang kayang gawin ng Aurora dahil ang mismong pag-iral ng eroplano ay halos tsismis lang na sinusuportahan ng ilang ulat ng pagkarakita rito. Minsan, hindi magkatugma ang mga ulat dito. May ilan din nagsabing halos walang ingay ang eroplano na makatuwiran sa isang spy plane. May iba naman na nagsabi na ang paglitaw ng mga eroplano na kahawig ng Aurora ay kasabay ng malalakas na pagsabog ng tunog na napapahiwatig na kayang lumipad ng eroplano nang mas mabilis pa sa bilis ng tunog na nagdudulot ng sonic boom. Nagbabago ang bilis ng tunog ayon sa kondisyon ng atmosfera. Pero para bumasag sa sound barrier, kailangang lumipad ang eroplano ng hindi bababa sa 700 at 50 milya kada oras. Maaaring ipaliwanag ang dahilan ng pagkakaiba-iba sa mga salaysay ng mga nakasaksi sa pamamagitan ng pagsasabing bagamat kayang lumipad ng Aurora ng mas mabilis pa sa bilis ng tunog, hindi pa rin tiyak kung gaano ito kabilis. Karaniwan, mas pinipili ng mga piloto nito na lumipad ng mas mabagal kaysa doon upang mapanatili ang pagiging low profile habang sinusubok o ginagamit ang sasakyang panghimpapawid para sa pagmamanman. Ngayon, pagdating sa mga panloob na bahagi ng eroplano, kakaunti lang ang ating batayan para mahulaan kung paano maaring dinisenyo ang Aurora. Maaring ginaya nito ang Valkyrie na halimbawa, nilutas ang mga issue sa pag-init sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng onboard na gasolina sa mga bahagi ng eroplano na nakakaranas ng pinakamatinding pagbabago ng init. Pero sa madaling sabi, haka-haka lang ito batay sa isa pang haka-haka. Dahil kulang ang impormasyon sa eroplano, mahirap matukoy ang eksaktong timeline ng Aurora. Nagsimula ang spekulasyon tungkol sa eroplano noong 1,900 at 90 nang lumabas ang kwento sa Aviation Week and Space Technology.
Para iyon sa produksyon ng isang bagay na tinatawag na aurora noong 1985 kaya makatuwiran na mas maaga pa na-research at na-develop ang teknolohiya nito. Dahil walang tiyak na record ng pag-develop ng aurora, ang budget noong 1985 ang opisyal na naging simula ng mga chismis. Di malinaw sa budget kung anong uri ng eroplano ang Aurora, Pero pinaniniwala ang reconnaissance craft ito dahil sa kinalalagyan ng item sa pondo. Lumabas ang pondo para sa Aurora pagkatapos ng pondo para sa TR-1, isang high-altitude reconnaissance aircraft na kilala rin bilang spy plane. Inisip ng marami na ang Aurora ay isang pantatangkang palitan ang SR-70, isang Blackbird. Ang Blackbird ay unang dinevelop bilang supersonic combat plane para protektahan ang TR-1 recon planes. Ngunit nakita ng CIA na mas bagay ito sa reconnaissance kaysa combat. Maaring ang Aurora ay isang pagtatangkang magdisenyo ng combat plane para punan ang papel na yon o para lalo pang pagandahin ang disenyo ng Blackbird upang mas mahusay itong makapagganap ng mga gawain sa paniniktik. Lumabas na ang pondo ay nasa $80 milyong noong 1986. Tapos, biglang naging $2.2 bilyong noong 1987. Noong 1989, may mga saksi na nagulat na nakakita sila ng mabilis, tahimik at itim na tatsulok na eroplano. Noong taon ding yon, may mga saksi sa Nevada na nakakita ng kakaibang tatsulok na sasakyang lumilipad sa Mojave Desert tuwing madaling araw mula 6 hanggang 7 ng umaga sa mataas na altitude at bilis. Napansin nila na ang mga contrail nito, ang singaw ng tubig na sumusunod sa eroplano habang ito ay bumibiyahe, ay may kakaibang hugis na inilarawan bilang parang mga donut sa isang tali na parang mga singsing sa paligid ng isang linya. Ang kakaibang contrail pattern ay kadalasang iniugnay sa Aurora. Noong 1990, isa maraming ulat ng Aurora pero walang tiyak na ebidensya. May sunod-sunod na kakaibang sonic boom na narinig sa Southern California. Sabi ng mga seismologist, hindi ito galing sa lindol kundi sa himpapawid, malamang mula sa eroplano na paulit-ulit sumobra sa sound barrier. Nakarinig din ng mga boom sa Florida noon. Sa unang bahagi ng 1990, may isang insidente na malinaw na kaugnay sa Aurora. Nakita ang eroplano habang isinasakay sa C-5 sa Skunk Works ng Lockheed Martin. Para sa mga hindi nakakaalam, ang C-5 ay isang malaking military transport plane, habang ang Skunk Works ay ang di-formal na pangalan para sa mga Advanced Development Program ng Lockheed Martin. Makatuwiran na naroon si Aurora sa Skunk Works habil ang Lockheed ay sangkot sa advanced at lihim na teknolohiyang militar. Ang pagdadala ng isang sasakyang kasing laki ng Aurora gamit ang C-5 ay tila hindi praktikal, kahit na ang pangkalahatang paglalarawan ng eroplanong dinadala ay tumutugma sa kung ano ang alam tungkol dito noon. May mga sabi-sabi na ang kahawig ng Aurora na inilipat ay hypersonic drone na ilulunsad mula sa mas malaking Aurora plane. Ilang taon pagpasok ng dekada 90, nagsimulang makilala ng mas maraming tao ang kwento tungkol sa Aurora. Noong Hulyo 3, 1992, iniulat ng Washington City Paper na dumarami ang ebidensya ng black program ng Pentagon na nakagawa ng super spy plane. Ang kwento ay tungkol kay Jim Morey, isang seismologist na nagtala ng sunod-sunod na sonic events gamit ang seismometer niya. Tumutugon ang seismometer na ito at pagkatapos ay may mga tawag na pumapasok na nagkukumpirma ng kaguluhan. Sanay si Morey, isang seismologist, sa pag-aaral ng galaw ng crust ng mundo. Ngunit iba ang nangyayari dito. Ang mga paggalaw mula sa lupa, gaya ng lindol, ay may pattern na hindi nakita sa mga pangyayaring ito. Sa tingin ni Morey, mas posibleng galing sa hangin ang mga kaguluhan. Bukod dito, sabay-sabay nangyayari ang mga ito tuwing Webes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kapansin-pansin ang regularidad para sa likas na pangyayari. Nakagugulat tinangkang kumbinsihin si Morey ng mga Air Force officials na ang mga sonic boom ay mula raw sa eroplanong nagsasanay sa Point Mugu. Ngunit hindi ito totoo. Ayon kay Morey, ang sonic boom ay mula Hilagang Silangan, direksyon ng Nevada, isang inland na estado na walang kilalang coastal base. Napansin ding kakaiba na nag-abala pa ang Air Force na subukang itama ang ulat. Si Bill Sweetman, technology editor ng Jane's Information Group at may akda tungkol sa eroplanong militar, ay nagsabing, hindi ko pa narinig na may sinumang mula sa Black Program na nagtangkang patahimikin ang mga chismis o komento. Para sa kanila, kung mali ang nakuha mo, masaya na sila. Sabi ni Sweetman noong taon na yon, ang madalas na sonic boom ay ibig sabihin na ang eroplanong sanhi nito ay operational na sasakyang panghimpapawid. Lumitaw ang mga direktang salaysay noong tag-init ng 1992 kabilang ang mga saksi sa California na nagulat na nakakita ng eroplanong kahawig ng XB-70 Valkyrie na pinaniniwala ang kamukha ng Aurora. Kulang ang ebidensya sa Aurora noong 1993 at haka-haka lang ang datos mula 1994. Noong 1993, nag-apply ang United States Air Force na bilhin ng mahigit 4,000 ektarya ng lupa na tanaw ang Area 51 sa Nevada pero hindi ito matibay na ebidensya.
Noong 1975 at 1976 puro kadududang sightings at mas maraming ulat ng sonic booms lang ang naiulat. Malinaw na ang kasikatan ng aurora ay noong unang bahagi ng dekada 90 at maaaring itinigil na ang programa pagdating ng katapusan ng dekada o naging mas maingat na lang sila para maiwasan ang makita ng mga tao. Pati na rin ang mga naririnig na sonic booms. Iyan ang timeline ng Aurora spy plane mula sa pagpupundo noong 1985 hanggang sa pagkawala nito pagkatapos ng 1976. May mga ulat tungkol dito sa kanlurang baybayin ng US at baybayin ng Great Britain. Mas kahina-hinala, madalas na iniugnay ang mga sonic boom sa Aurora kahit walang visual na ebidensya na sumusuporta rito, kabilang na ang isang insidente sa Netherlands. Ang Aurora, kung totoong umiiral, ay posibleng sanhi ng ilang sonic boom, ngunit hindi lahat. Pero yan ang tanong, di ba? Totoo bang umiiral ang Aurora? Ang kaso para sa Aurora. Ang unang tanong na kailangan nating sagutin ay, kaya ba talagang gumawa ng Estados Unidos ng isang eroplanong tulad nito? Walang saysay ang buong usapan kung hindi kayang gawin ng militar ang isang sasakyang lumilipad na tumutugma sa alam natin tungkol sa Aurora. Malinaw ang sagot dito, may teknolohiya na para gawin ng Aurora nung huling bahagi ng 1980 Skaya, malamang doon ito ginawa. Tandaan, sinasabing kamukha ng Aurora ang XB-70 Valkyrie na ginawa pa nung 1950. Bagamat bago ang tatsulok na disenyo ng Aurora, hindi nakapantataka na may mga pagbabago sa anyo ng eroplano sa 30 taon ng pag-unlad sa abyasyon. Dagdag pa, ang Aurora ay isang sasakyang pang-recon, samantalang ang Valkyrie ay isang bomber, kaya mas lalo pang naipapaliwanag ang kanilang pagkakaiba sa disenyo. Pinaniniwala ang umaabot sa bilis na Mach 6 hanggang 8 ang Aurora, batay sa sonic boom at mga ulat at posible ring mas mabilis pa ito. Habang aktibo raw ang Aurora, may access din ang US sa X-33, isang suborbital space plane ng Lockheed Martin. Kagiliw-giliw, ang X-33 ay may tatsulok na disenyo na puto lang mga pakpak at may winglet na kahawig ng Aurora. Ang X-33 ay kayang umabot sa bilis na Mach 13 pataas. Ibig sabihin, ang Mach 6 hanggang 8 ng Aurora ay higit pa sa posible. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa technical na detalye ng eroplano, kaya malabo ang kakayahan ng Aurora. Pero kaunti lang ang duda na nagawa na ang ganitong eroplano noong dekada 80. Pinakamatibay na ebidensya ng pag-iral ng Aurora ay binayaran ito ng gobyerno ng US. Kung ang item sa US budget ay pangalan ng eroplano, klase ng sasakyan o takip ng lihim na programa, malinaw na may proyektong Aurora na tinustusan ng malaking pera. Umabot sa $2.2 bilyong ang nagastos, malaking halaga kahit para sa militar. Ang budget ay tumutugma rin ng maayos sa mga visual at pandinig na ebidensya para sa pag-iral ng Aurora. Dahil magsisimula ang produksyon sa 1987, inasahan ng mga eksperto na magkakaroon ng gumaganang modelo ang militar ng US sa 1970. Kasabay ng pagdami ng ulat sa tatsulok na sasakyang panghimpapawid na gumagawa ng sonic boom mula unang bahagi ng 1970, narurok noong 1972. Ang mga chismis tungkol sa advanced na sasakyang panghimpapawid na pinalala ng sensationalistang media ay maaari magdulot ng maling pag-uugnay sa normal na pangyayari. Ang paglipad at sonic boom ng mga eroplano na konektado sa Aurora ay hindi nagpapaliwanag kung bakit nakita ang eroplano sa US at UK. Walang sapat na dahilan ang mga di-kumpirmadong chismis tungkol sa lihim na spy plane para kumalat sa labas ng Timog Kanluran o ibang kontinente kung walang matibay na ebidensya. Ang sighting sa dalawang bansa ay nagpapahiwatig na hindi lang ito basta chismis kundi may batayan din. Kahit minamaliit ng UK government ang Aurora sighting sa publiko, mas seryoso nila itong tinutukan sa likod ng eksena. Lumabas sa mga dokumentong nakuha sa Freedom of Information Act na nagdulot ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa ang investigasyon sa chismis. Itinanggi ng US ang pag-iral ng Aurora, pero tiyak nakapansin-pansin na ang mga ulat ay tila sapat na kapanipaniwala, kaya't nagduda ang UK sa katapatan ng kanilang pinakamalapit na kaalyado. Mahirap makahanap ng direktang ebidensya para sa Aurora, ngunit ang reaksyon ng Estados Unidos sa mga chismis ay nataka rin ang marami. Laging itinanggi ng US ang Aurora na eroplano, pero mukhang interesado silang pabulaanan ang mga chismis tungkol dito. Based sa seismological na ebidensya ni Jim Murray, mukhang gusto ng Air Force na mawala ang mga ulat sa Aurora. Walang dahilan si Jim Murray para magsinungaling o baluktutin ang datos, samantalang napaka-kumbinsing dahilan ang pagprotekta sa top secret na spy plane para magsinungaling kung ikaw ay militar. Kilalang tinatago ng US ang katotohanan tungkol sa kanilang military aircraft. Naalala mo ang Blackbird na gustong palitan ng Aurora? Itinanggi ng gobyerno ang pag-iral nito kahit nakita ng eroplano sa mga misyon sa Southeast Asia noong digmaang Vietnam. Panghuli,
May ilan pang mga ebidensyang palatandaan na hindi direktang tumutukoy sa aurora, kundi sa ideya ng pagbuo at paggawa ng mga eroplano ay nangyari ng palihim noong panahong sinasabing aktibo ito. Nagpalawak ng lupa at nagtayo ng bagong mga hangar sa Area 51, Nevada. Bagamat walang press bulletin mula sa gobyerno tungkol sa proyektong Aurora, ipinapahiwatig na dumami ang trabaho sa lugar nang marinig ng mga taga Nevada at California ang sonic booms. Pangalawa, kakaiba ang pag-ita ng pag-anunsyo ng mga pag-unlad sa stealth na eroplano. Inamin ng Estados Unidos na may mga stealth na eroplano gaya ng F-100 at 17 AB-2 bomber at F-22 fighter noong dekada 90. Noong 2022, inanunsyo naman nila ang isa pang stealth na eroplano, ang B-21 Raider. Ibig sabihin, 3 dekada nang walang dinedevelop na anumang stealth na eroplano ang US. Pwede mong sabihing umusad na ang teknolohiya at naluma na ang mga iyon, pero bakit pa sila gumawa ng bago noong 2022? Ibig sabihin, may 30 taong agwat sa pag-develop o may pumuno roon na hindi natin alam. Si Bill Sweetman, na sumulat ng libro tungkol sa Aurora, ay nagsabi noong 2006 na patuloy ang kanyang investigasyon at may ebidensya ng kasalukuyang aktibidad. Matapos kong gumugo ng maraming taon sa pagsusuri ng mga budget ng militar at sa pagsubaybay sa mga hindi matunton na pondo at codename, natutunan kong alamin kung saan napupunta ang pera. Ngayong taon, nang suriin ko ng detalyado ang budget sa operasyon ng Air Force, nakita ko ang $9 bilyong na black hole na mukhang bagay sa proyektong tulad ng Aurora, wakas ng CP. Ibinenta niya ang opinyon niya tungkol sa Aurora at sinabi, inuulit ko, umiiral ba talaga ang Aurora? Ang mga taon ng pagsasaliksik ay nagdala sa akin sa paniniwala na oo, malamang na aktibo pa rin ang pagdevelop ng Aurora na pinalakas ng mga kamakailang pag-unlad na nagbigay daan sa teknolohiya na makahabol sa ambisyon na nagpasimula ng programa isang henerasyon na ang nakalipas. Wakas ng CP, at yun na yon. Ang positibong kaso para sa pag-iral ng Aurora, ngunit bahagi lang ito ng kwento. Marami ring dahilan para isipin na baka alamat lang ang spy plane na ito. Ang kaso laban sa Aurora. Sa kabila ng maliit ngunit masigasig na grupo ng mga naniniwala, ang opisyal na pananaw ay hindi kailanman umiral ang Aurora at ito ay produkto lamang ng mga hindi pagkakaintindihan at maling paglalarawan ng opisyal na tala. Pinakamalinaw na ebidensya laban kay Aurora ay ang madalas na pagtanggi ng pamahalaan ng Estados Unidos sa kanyang pag-iral. Bagamat maaaring may dahilan ang militar na itago ang isang spy plane mula sa kaalaman ng publiko, kailangan din nating aminin na madalas namang inihahayag at ipinapakita ng militar ang mga bagong pag-unlad sa kanilang mga sandata at teknolohiya. Nabanggit na natin ang ilang eroplano na may kapareho o masigit pang kakayahan kaysa sa Aurora at wala sa mga ito ang itinuring na lihim na teknolohiya ng militar lalo na pagkatapos ng 40 taon mula noong na-develop ito. Paano naman yung budget line na nagpapakitang malaki ang gastos ng Kongreso sa Aurora Project? Matibay na ebidensya ito na umiiral si Aurora sa kahit anong anyo. Gayunpaman, sa isang memoir noong 1974 ni Ben Rich, dating direktor ng Skunk Works ng Lockheed Martin, nilinaw niya ang kalituhan tungkol sa proyekto at ipinaliwanag na ang terminong Aurora ay isa lamang codename sa pondo para sa isang proyekto ng eroplanong B-2 na pinapatakbo sa ilalim ng Black Program ng Air Force. Aniya, hindi malinaw kung bakit lumabas ang pangalan sa pagdinig ng pondo sa Kongreso. Pinansin ng media ang item na Aurora sa budget at kumalat ang chismis na ito ay top secret na proyekto ng Skunk Works para sa unang hypersonic na eroplano ng Amerika. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang kwentong yon, kahit codename lang ang Aurora para sa pondo ng kompetisyon ng B-2 wakas ng CP. Sabi ng direktor sa Lockheed Martin, ang chismis tungkol sa Aurora ay dahil lang sa pagkakamali. Ang paglagay ng pangalang Aurora sa pampublikong budget ay nagdulot ng kalituhan na parang gumagawa ang US ng bagong hypersonic spy plane. Muli, aniya, bagamat inaasahan kong kakaunti lang sa media ang maniniwala sa akin, wala talagang codename para sa hypersonic plane dahil hindi naman talaga ito umiiral. Wakas ng CP. May punto ang sinabi ni Rich dahil medyo kakaiba ang mga numero sa budget kumpara lang talaga ito sa iisang eroplano. Ang paunang $80 milyong noong 1986 at 86 ay hindi maliit, ngunit medyo maliit pa rin kung ikukumpara kahit nasa research and development phase pa lang noon. Sa kabilang banda, ang $2.2 bilyong na inilaan para sa 1987 ay napakalaking halaga, sobra-sobra kumpara lang sa paggawa ng isang uri ng eroplano. Pinapapalakas nito ang pahayag ni Rich dahil tila tumutugma ito sa ideya ng Aurora na nakalista sa 1985 budget report ay hindi lang isang particular na teknolohiyang dinedevelop at ginagawa, kundi mas parang isang pangkalahatang tawag para sa ilang mga proyekto. Kung ang Aurora ay umiiral o minsang umiral, ibig sabihin ay tinatago pa rin ng gobyerno ang katotohanan tungkol dito sa publiko.
Bakit? Maging ang pinakadedikadong naniniwala sa Aurora ay umaaming bumaba ang mga sonic boom na iniuugnay sa eroplano mula kalagitnaan ng dekada 90. Ibig sabihin, tuluyan ng kinansela o naging lipas dahil sa ibang teknolohiya ang programa. Ang Aurora Project ay malaki na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2.2 bilyong dolyar. Hindi natin alam kung ang pondong iyon ay para sa buong proyekto sa kabuuan ng buhay nito, para sa takdang bilang ng mga taon, o kung para lang iyon sa taong 1,987. Kahit ano ang gulo, malaking proyekto ito na kailangan ng maraming espesyal na kagamitan, pasilidad at libu-libong tauhan. Sa kabila ng lahat, walang whistleblower, walang nabunyad na classified na dokumento, at walang malinaw na ebidensya sa publiko na nagkaroon ng Aurora na eroplano. Nakapagtataka na inuulit ng gobyerno ang pagtanggi sa Laos na eroplano. At wala pa ring whistleblower kahit may mga ulat ng nakasaksi at mga espekulasyon. Tungkol naman sa mga nakasaksi, hindi rin ligtas sa pagsusuri ang kanilang mga ulat. Ang pinakamalagang ulat tungkol sa tatsulok na hugis ng Aurora ay kadalasang galing sa iisang tao lang sa bawat pagkakataon at ito ay bihira. Mahirap paniwalaan ang sabi ng ilang tao na nakakita ng Aurora na tumatakbo sa iba't ibang bilis at iba-iba rin ang paglalarawan ng disenyo nito. Bukod pa rito, kulang din sa pisikal na ebidensya ang mga ulat. Bagamat naunawaan na noong late 80s at early 90s ay bihira ang may dalang kamera, ibig sabihin nito na walang kumpirmadong larawan ng Aurora habang lumilipad. Ang meron lang tayo ay mga rekonstruksyon at interpretasyon ng artist mula sa iba't ibang alaala ng di umano'y engkwentro sa Aurora na madalas ay magkaiba pa ang detalye. Tulad ng mga ulat tungkol sa pagdami ng mga sonic boom, mahirap itong baliwalain. Maraming tao ang nakarinig nito at sinusuportahan ng mga ulat mula sa seismolohiya ang kanilang mga kwento. Gayunpaman, hindi tiyak kung konektado ang mga ulat sa Aurora at maaaring may ibang paliwanag. Alam natin na nung pinakamalakas ang Aurora, may access na ang Estados Unidos sa mas maraming eroplano na kayang lampasan ang sound barrier. Ang mga sonic boom ay maaring konektado sa mga kilalang pampublikong eroplano. Kaugnay din ang alamat ng Aurora sa Area 51. Ang Area 51 ay isang lihim na base ng US Air Force sa Nevada na hindi ibinubunyag ang mga gawain at hindi pinapalapit ang publiko. Sa pagdaan ng panahon, naging tambakan ng iba't ibang tiyora ng sabuatan ng base. Pinaniniwala ang sangkot ng Area 51 sa pag-iimbak o pagsusuri ng mga sasakyang pangkalawakan o alien, pagsasaliksik sa pagmamanipula ng panahon, teknolohiya ng time travel at teleportasyon, lugar ng pagpupulong ng lihim na pamahalaan ng mundo at iba pang walang saysay na bagay. Mahaba na ang listahan, lalo na kung isasama pa ang mga teorya tungkol sa Aurora. Habang ang Aurora ay isa sa mga hindi gaanong malabong sabuatan na lumabas mula sa mga spekulasyon tungkol sa Area 50, isa mapapaisip ka pa rin, lalo na't ang sasakyang iyon ay konektado sa pinakasikat na lugar kung saan umuusbong at lumalago ang mga teorya ng sabuatan. Para sa iba, ang tanong sa pag-iral ng Aurora ay gaya ng Occam's razor. Mas pipiliin ang teoryang may kaunting palagay kapag magkasalungat ang teorya. Palaging itinatanggi ng gobyerno ang pag-iral ng Aurora kahit na tila handa naman silang aminin ang iba pang mga eroplano na may katulad na kakayahan. Bagamat may isang ulat sa budget noong 1,985 na naglaan ng pondo para sa isang proyektong Aurora. Ngunit kalaunan, lumitaw ang isang kapani-paniwalang dahilan para rito. Hindi ito pamagat ng eroplano, kundi code word para sa ibang proyekto. Tapos na ang usapan. Hindi talaga umiral ang Aurora, tama ba? Umiral ba ang Aurora? Iyan ang dalawang magkatunggaling kaso, pareho silang may mga kapanipaniwalang pahayag at may mga kahinaan din sa kanilang mga argumento. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat, ano ang natitira sa atin? Totoo nga bang umiral ito? Depende ito sa kung gaano kakastrikto sa salitang umiiral. May eroplano bang paniktik na tinawag na Aurora na napatunayan, nagawa, naglingkod at nagretiro nung siyam na po -sa? Sa totoo lang, malamang wala. Malamang na ang linya ng budget ay codename para sa proyekto ng BB-2 ayon kay Ben Rich sa kanyang memoir. Kung nailantad talaga ito sa 1,985 na budget, ibang usapan. Pero base sa laki ng gastos, malabo na para lang ito sa isang linya ng eroplano. Ang kawalan ng whistleblower sa loob ng 40 taon ng mga haka-haka ay matibay na ebidensya laban sa pag-iral nito. Malabo talagang walang kahit isang taong lumantad sa libu-libong nagtrabaho sa proyekto sa loob ng maraming taon. Masayang pinabulaanan ni Bill Rich ang Aurora sa kanyang memoir. Bakit walang isa pang taong nasa loob na magsasabi ng totoo sa sarili niyang memoir? Sa huli, kahina-hinala rin ang pangalang Aurora. Habang nagbabago at umuunlad ang mga paraan ng pagbibigay ng pangalan sa mga sasakyang militar sa paglipas ng panahon, may ilang tema na karaniwan sa mga eroplano, lalo na nung panahong sinasabing ginagawa ang Aurora at pagkatapos nito. Madalas na binibigyan ng agresibong pangalan ang mga eroplano ng labanan.
Karaniwan ang mga ibong mandaragit bilang pangalan tulad ng F-15 Eagle o F-22 Raptor. May F-35 Lightning II rin na bagamat hindi ibong mandaragit ay nagpaparamdam pa rin ng agresibong kapangyarihan sa eroplano. Karaniwan, ang stealth na eroplano ay iniugnay sa gabi o misteryo tulad ng F-117 Nighthawk o B-2 Spirit. Bagamat may mythological na sanggunian gaya ng C-130 Hercules, kakaiba pa rin ipangalan ang Aurora, Romanong pangalan ng Diyosa ng Bukang Liwayway. Wala siyang koneksyon sa labanan at ang Bukang Liwayway ay simpleng pagtatapos ng gabi, kaya hindi talaga ito ang unang maiisip mong pangalan para sa stealth na eroplano. Mapapaisip ka kung bakit hindi sinunod ng militar ang karaniwang paraan ng pagpapangalan sa eroplano na siyang pinakadinidudahan ang tunay na pag-iral. Mukhang walang umiral na spy plane na tinatawag na Aurora. Pero paano kung merong katulad ng Aurora? Posible kaya na may lihim na eroplano o prototype na aktibong ginamit mula 1,985 hanggang 1,975. Mukhang may basehan yon. Ang dumaraming sonic booms na naririnig ng mga residente ng Nevada at Southern California ay nagpapahiwatig na mayroong nagbago pagsapit ng huling bahagi ng dekada 80. Muling pumapasok dito ang Occam's Razor dahil pinakasimpleng paliwanag sa biglang pagdami ng mga sonic event ay pinalakas ng Air Force ang pagsubok ng bagong spy plane na lumalagpas sa sound barrier. Bagamat kakaunti ang direktang nakasaksi ng eroplanong tulad ng Aurora, may kahit isang kapani-paniwalang ulat at isa pa nga ito sa mga pinakauna na nabanggit na rin natin kanina. Habang nagtatrabaho sa gas rig sa North Sea, 100 kilometro mula baybayin ng Norfolk, UK, nakita ni Chris Gibson ang tatlong eroplanong lumilipad. Dalawa ang nakilala niyang F-111 pero ang isa ay hindi niya alam. Napansin niya ang kakaibang tatsulok na hugis nito. Pagkatapos mag-refuel, tumungo ang mga eroplano sa Inglaterra. Hindi basta saksi si Gibson. May higit sa isang dekadang karanasan si Gibson sa Royal Observer Corp. Mahalaga ito dahil ang ROC ay civil defense na inatasang mag-detect, kilalanin at mag-ulat ng mga eroplanong lumilipad sa himpapawid ng Britanya. Sa kabila ng karanasan niya sa maraming eroplano, hindi niya nakilala o nabanggit ang anumang sasakyang panghimpapawid na kahawig ng tatsulok na sasakyan. Nang magsalita tungkol sa insidente, ito ang sinabi ni Gibson. Wala talagang naunang pangyayari na ganito. Parang naramdaman ko na may nakita akong isang bagay na hindi ko dapat nakita. Alam nating seryosong sinuri ng UK government ang posibilidad ng American stealth plane na pumasok sa kanilang teritoryo na nagpapalakas pa sa kwento ni Gibson. Kakaiba ring nagkataon ang tiyempo. Bagamat posibleng hindi Aurora craft ang tinukoy sa 1,985 budget ang pagtaas ng pondo noong 1,987 ay tugma sa mga ulat ng sightings at sonic boom na dumami noong 1,980. Pinapatunayan nito na posibleng may supersonic o hypersonic spy plane na ginawa at sinubukan noong late 80 at early 90. Kung pagsasamahin ng ebidensya, maaring walang Aurora spy plane sa pangalang yon. Ngunit mukhang nag-deploy ang United States Air Force ng eroplanong kayang bumasag ng sound barrier bago ito kanselahin o palitan noong mid-90s. Sa dulo, ang Aurora ay nakasalalay sa pananaw ng tao. May ebidensya para sa magkabilang panig. Bagamat kaduda-duda ang claim sa spy plane na tinawag na Aurora, mas may basehan ng ideya na may uri ng spy plane na nasubukan at na-deploy noong kasikatan ng Aurora. Halos imposibleng patunayan na walang isang bagay at kahit umiiral ang Aurora, mukhang patuloy itong itinatanggi ng US government. Kahit ang matinding naniniwala sa Aurora ay umamin na natapos na ang serbisyo ng eroplano noong dekada 90. Kaya malamang hindi na natin malalaman ang tiyak na sagot sa tanong na ito. Mananatili ang Aurora kung ano man ito, isang spy plane na maaring umiiral o baka hindi. Salamat sa panonood.